Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Lucy na nagsasanay kung paano magsabi ng malaswa sa kanyang nobyo upang pagandahin ang kanilang buhay sa kama. Habang nasa banyo, paulit-ulit niyang sinusubukang sabihin ito ngunit hindi niya mabigkas ang tawag sa bahagi ng katawan ng lalaki. Sa bandang huli, paulit-ulit niyang isinisigaw ang salita hanggang sa isang nahihiyang matandang babae ang pumasok sa tamang oras. Kalaunan sa araw na yun, pumunta si Lucy sa isang tindahan na may dalang perpektong checklist. Sa gabi, habang nakikipagtalik si Lucy sa kanyang nobyong si Jeff, wala siyang maramdamang kahit kaunting pagkasabik, mahigpit siyang sumusunod sa mga listahan, kaya nagsimula siyang mag-isip ng isang perpektong listahan na sa tingin niya ay mas magpapagana sa kanya. Sa tuktok ng kanilang kasiyahan, bigla niyang isinigaw ang "with free waffles" at agad tumayo si Jeff. Sinabi ni Jeff na karamihan sa mga babae ay iba ang sinasabi sa mga ganitong sandali at nauwi sila sa pagtatalo. Bumaba si Jeff sa basement upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang video game tester dahil naniniwala siyang hindi interesado si Lucy sa pisikal na intimacy. Nagpasya si Lucy na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtugtog ng biolin, kaya binuksan niya ang ilang note sa kanyang laptop, ngunit bigla itong namatay. Pumunta si Lucy sa garahe upang kunin ang cable. Ngunit nadatnan niya si Jeff na natutulog habang may mga sensual na video na tumatakbo sa kanyang laptop. Ginaysin niya ito at kinumpronte kung ano ang kanyang pinapanood. Ngunit para kay Jeff, hindi yun malaking bagay. Galit si Lucy dahil pakiramdam niya ay dinidyumanisa at inaapi ng ganitong mga video ang mga babae. Ngunit para kay Jeff, isa lamang itong sining. Nag-away sila at sinabi ni Lucy na hindi siya makikipagkumpetensya sa mga perpektong babae sa computer, kaya kailangang pumili si Jeff sa pagitan niya at ng mga video. Kinabukasan, umalis si Jeff sa bahay. Noong umagang yun, nahuli si Lucy sa isang kasal kung saan tutugtog dapat ang kanyang music group. Habang tumutugtog sila, biglang tumain ang napakalakiang kabayong naghatid sa nobya sa gitna ng kasal, kaya kinailangang linisin ito ng mga organizer. Habang nangyayari ito, nag-uusap ang music group. Napansin nilang umiiyak si Lucy. Sinabi ni Lucy na iniwan siya ni Jeff. Sinabi ng kanyang mga kaibigang babae na sina Priscilla at Nessa na normal lang sa mga lalaki ang manood ng mga sensual na video. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga sensual na libro at laruan, ngunit lumalabas na wala talagang karanasan si Lucy sa mga ito. Kalaunan, bumalik si Lucy sa banyo upang gumawa ng isang sensual na to-do list ng mga bagay na kailangan niyang gawin para magkaroon ng mas maraming karanasan. Nang matapos, muli siyang nagsanay magsalita ng mga malaswang bagay, at muling pumasok ang parehong matandang babae, na labis ikinahiya ni Lucy. Samantala, narinig ng abay na si Grant si Lucy na sumisigaw sa sarili habang nakikipagtalo sa isang imahinasyong si Jeff. Kaya sinilip niya kung ano ang nangyayari at nadatnan siyang nakahiga sa sahig. Sinabi ni Lucy na gumagawa lang siya ng meditation chant. Hindi naniwala si Grant at nagkaroon sila ng masayang usapan. Bumalik si Lucy upang tumugtog sa kasal. Nang gabing yun, nagkaroon si Lucy ng masamang imahinasyon kung paano siya mamamatay ng mag-isa sa kanyang bahay dahil puno lamang ito ng mga hindi natapos na listahan at hindi ng pag-ibig. Dahil sa kanyang kawalan ng interes sa kama, agad siyang nagpasya na bumili ng ilang sensual na digital na libro. Nagtago siya sa ilalim ng kumot upang magbasa ng isa sa mga libro at nahirapan siyang huminga. Kinabukasan, inanyayahan ni Lucy sina Priscilla at Nessa na samahan siya sa isang tindahan ng mga dirty toys. Sa tindahan, bumili sina Nessa at Priscilla ng vibrating pleasure machine habang naglibot si Lucy. Natambi niya ang ilang gamit at aksidenteng nasalubong si Grant, na nakita ang kanyang listahan. Sinabi niya kay Grant na namimili siya para sa Mother's Day. At sinabi naman ni Grant na gumagawa siya ng isang construction project sa tindahan dahil isa siyang arkitekto. Gumamit si Grant ng isang malalim na salita at nagfantasya si Lucy na mag-asawa sila. Dumating si Nessa kina Grant. Habang nahihirapan si Lucy sa pamamaga ng kanyang mga labi dahil sa lip gloss na inilagay niya. Habang nag-uusap sila, may pumasok na customer na humihingi ng cream para sa kanyang rocket. Ipinagmamalaki ni Lucy na sinabi na gusto niya ang produktong yun dahil nilagay niya ito sa kanyang labi. Nagulat ang mga lalaki kung bakit may cream para sa rocket ng lalaki sa kanyang labi, kaya dali-daling umalis si Lucy upang linisin ito. Sinundan siya ni Grant sa banyo upang bigyan ng yelo at hiningi ang kanyang numero. Kalaunan, bumalik ang mga babae sa kotse dala ang kanilang mga binili. Pagkatapos nito, tinanggal ni Lucy sa kanyang listahan ang pagpunta sa dirty store, ng gabing yun.
Sinundan ni Lucy ang kaibigang lalaki sa music group na si Paul patungo sa isang sensual na dance club. Habang naroon sila, sinubukan ni Lucy na sabihing malamig at madilim ang lugar, ngunit pinatahimik siya ni Paul upang hindi siya mapahiya. Nang lapitan si Lucy ng isa sa mga babae upang bigyan siya ng personal na performance, naglagay si Lucy ng pera sa kanyang damit ngunit hinanap ang sukli sa kanyang palda, na inakala ng babae na sinusubukan siyang magnakaw. Kinabukasan, pumunta ang mga babae sa isang meeting tungkol sa sensual na laruan. Nakita ni Lucy ang ilang bola na maaaring ipasok sa katawan upang makaranas ng sarap at napagkamalan niya itong meditation balls. Kalaunan, habang tumutugtog sa isang event na inayos ni Grant, huminto si Lucy sa pagtugtog dahil may isang bola na nahulog mula sa ilalim niya. Tumawa si Priscilla at sinubukang tulungan si Lucy papuntang banyo bago pa mahulog ang natitirang dalawang bola. Habang papunta sila, hinarang sila ni Grant kaya iniwan ni Priscilla si Lucy kasama siya. Inaya siyang sumayaw ni Grant habang pilit niyang pinipigilan ang mga bola. Habang sumasayaw, nilandi siya ni Grant at may isang bola na nahulog sa paa nito. Ngunit sinipa niya palayo. Inaya siya ni Grant na maghapunan, at nahulog ang huling bola. Ngunit sinipa niya ito ng napakalayo kaya nabasag ang baso ng isang Pranses. Kinabukasan, nakipagkita si Lucy kay Jeff upang tanungin kung gaano siya kahusay sa kama. Napagtanto ni Jeff na nagtatanong siya dahil may iba na siyang nakikita at sinabi nitong gama ng loob niya dahil may iba na rin siyang kasama. Tinanong siya ni Lucy kung anong grado niya mula F, at sinabi ni Jeff na di siya. Pagkatapos nito, pumunta sina Lucy at Priscilla sa isang seminar tungkol sa sensual na kasiyahan. Dumating si Nessa at umiyak dahil iniwan siya ng mas batang nobyo para sa babaeng kaedad nito. Nagbahagi ang instructor ng kaalaman bago sila magsagawa ng practice gamit ang mga dummy. Makalipas ang ilang oras, pinakinggan ni Priscilla ang recording ng violin practice ni Lucy para sa audition na mangyayari sa loob ng 5 linggo. Nang sabihin ni Lucy na makikipag-dinner siya kay Grant, inalok siya ni Priscilla ng mga tiket sa isang palabas ng isang sensual expert at pumayag si Lucy. Pagkaraan ng ilang araw, naghapunan sina Lucy at Grant sa isang restaurant. Nagtanong si Lucy tungkol sa 2 paboritong libro ni Grant at pinasabi rin sa kanya ang sa kanya. Sabay nilang sinabi ang parehong libro ngunit magkaiba ang pagkakasunod, na ikinahiya ni Lucy. Sa araw ding yon, pumunta sila sa palabas ng sensual expert. May inimbitahang guest ang expert na isang tanyag na sensual psychic sa buong mundo, si Madam Swarovska. Agad niyang itinuro si Lucy at sinabi sa audience na mapurol at kulay abo ang sensual energy ni Lucy, na nangangahulugang siya ay naghihirap. Inanyayahan si Lucy sa entablado at sinuri siya. Ipinaliwanag ni Madam Swarovska na kakaunti ang karanasan ni Lucy dahil huli na siyang nagsimulang makipagtalik at hindi pa niya nararanasan ang rurok ng sensual na sarap, lalo itong ikinailang ni Lucy dahil naroon si Grant. Na masayang kamakaway mula sa audience, sinuri ni Madam Swarovska ang aura ni Grant at sinabi na isa siyang demonyo na tutulong kay Lucy na maabot ang rurok ng sensual na kasiyahan. Pagdating sa pintuan ni Lucy, itinanggi niya ang lahat ng sinabi ng psychic. Nabulol siya at sinubukan siyang halikan ni Grant ngunit napunta ito sa kanyang buhok. Dahil sa sobrang awkward, nagpaalam na lang sila. Habang namimili, ikinwento ni Lucy kina Paul at Priscilla ang nangyari, at sinabi ni Paul na baka mauwi siya sa maraming pusa. Pumili si Lucy ng damit na nagpapaganda sa kanyang likuran ngunit para pala ito sa mga buntis. Nagbiro si Paul na bibili rin siya. Kalaunan, nag-rehearse ang music group habang nanonood si Lucy ng sensual na video. Sinabi niya na hinihintay niya ang tawag ni Grant buong linggo. Tumawag si Grant at inanyayahan siya, at agad pumayag si Lucy. Nang gabing yun, nagkaroon sila ng masayang oras sa kama at sa wakas ay labis niyang nagustuhan ito. Kinabukasan, nagising siya at napansin ang mga laruan. Umalis si Grant at napansin ni Lucy ang dami ng sensual na gamit sa kanyang kwarto. Hinabol niya si Grant ngunit nakaalis na ito. Itinapon niya ang lahat ng laruan. Sa mga sumunod na araw, hinintay niya ang tawag ni Grant ngunit walang dumating. Nag-focus si Lucy sa paghahanda para sa audition. Sa isang hapunan, nainis siya sa babaeng laging binabanggit ang nobyo at pinagalitan niya ito. Sa araw ng audition, mahusay ang pagtugtog ni Lucy ngunit tila walang pakialam ang mga hurado. Kalaunan, sinabi ni Lucy kay Paul na inimbitahan siya ni Jeff sa kasal nito. Pumayag si Paul dahil mayaman ang pamilya ni Jeff. Nag-usap sila tungkol sa kanilang problema sa pakikipagtalik at sinabi ni Paul na pupunta siya sa bachelor party sa Vegas. Sumama si Lucy upang ma-cross off ang brothel sa kanyang listahan. Sa brothel, nag-atubili si Paul ngunit pinilit siya ni Lucy.
Nang tanggihan siya, sinabi ng may-ari na hindi sila nagseserbisyo ng babaeng mag-isa. Nag-alok si Lucy na mag-apply bilang worker at tinawanan siya. Nagpatuloy sila sa Vegas, sa casino, uminom si Lucy at isinama sa karaoke band. Tumugtog siya ng biolin at pinuri ng lahat. Pagkatapos, nakita niya si Grant at kinumpronte siya. Humingi ito ng tawad at inamin na natakot siya. Nauwi sila sa kama ngunit maingat si Grant at sinabi niyang ayaw niyang saktan ng sanggol. Nalito si Lucy at sinabi niyang hindi siya buntis. Ipinaliwanag ni Grant na nakita niya ang maternity pants at natakot siya. Napagtanto ni Lucy na kahit akala ni Grant na buntis siya, gusto pa rin siyang makasama. Kinabukasan, nagising sila magkasama. Nalaman niyang may bagong trabaho siya at masayang balita mula sa audition. Sa araw ng kasal, dinala siya ni Grant sa adult film event para sa huling item sa kanyang listahan. Sa kasal, masaya ang lahat. Ibinigay ni Lucy ang regalo kay Jeff at lumabas si Honey na may autograph. Nagulat si Jeff at si Paul naman ay namukan si Honey. At nagpunta sila upang sumayaw. Isang nakakatawang romantic comedy ito. Nagustuhan niyo ba? Baka nakarelate kayo kung kayo at ang partner niyo ay nasa magkaibang wavelength. Sabihin niyo sa amin. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.